kasi Diyos ko. Diyos ko, yung sobrang yun, alabi sa lahat, tulungan niyo po ako. Parang ako, Diyos po, Diyos ko. Ganon, Ayun, ayun. si Diyos ko Viral. O, 5 anak ko at 2 yung asawa ko. Baklang babaero ang peg mo, O, gano'n? baklang babaero. Marami rin ako naging girlfriend. Kayo nga, di ba? Hindi ko naman tatay yan. Pinapaibiyaan niyo kung saktan ako niyan. Sinampal ako ng nanay ko noon. Mana Maricel Soriano. Oh, Sige, talaga tuloy mo. Sige, ito pa, kaliwat. Hanggang napagod nanay ko sa kakasampal. Ano, pagod ka na? Tapos yung time na yun, umalis na ako, lumayas ako noon. Na-landslide ka sa bangin? Nandito yung bahay ko sa Bangin. Tapos meron din mga bahay di sa itaas. Bumaba yung bahay, natabunan kami. Naggiba din yung bahay, mga hollow block. Dito nagpuntahan. Nagtakbuhan kami. Hoy, ano yun? Kung gabi nangyari yun, maraming namatay. Siguro buong pamilya, lahat kami namatay. Ay, kaya pala ako natutong maggupit. Kasi tumatambay ako sa parlor kay Shasha. Sasha Padilla? Shasha ang bakla. O si Shasha. Hindi pa uso riban, relax lang. Ang ginagamit pa lang pang bili-bili sa hardware pa lang nun. Ano? Alay, sa hardware na bibili. Yung tubig lang, ilalagay mo lang dun. Pag straight na, kailangan mabilisan dun, kundi makakalbo ka. Thank you talaga, Lord. Kahit hindi ako matalino, binigyan mo pa rin ako ng regalo. Salamat talaga, salamat. Sobrang salamat. Kasi hindi ko sukat akalain. Dati, makahawak ka lang ng 50,000 o ano noon. Tapos nakahawak ka ng 1 million. Kung gusto niyo magpagupit sa mga anak ko, kay Arnold at kay Omar, ayan, sa manugang ko. Doon kayo magpagupit sa kanila sa Arnold Barbershop. Arnold Barbershop. Oh, Sa Phase Arnold. 1A sa... Sa malapit sa cover court. Ay, ano ba? Think, talk, tea. Hello, titos and titas, and our solid kachaas from all around the Philippines and all over the world. Thank you so much for being part of our community. And as we always say, even though mukhang mahaba ang aming episodes, we encourage you to use our videos as your background audio while you're doing other things tulad ng habang kayo ay gumagawa ng gawaing bahay, habang nasa biyahe, bago matulog, habang kumakain, habang naliligo while you're in school or you're at work. Please enjoy our videos. And of course, we encourage you to also binge watch our previous episodes at abangan ang aming mga future episodes. And today, get ready to be inspired, informed, and entertained. Mabuhay! Hello everyone! Welcome sa isa na namang pasabog na episode ng Think Talk Tea. I'm your host, Karing Kim. At syempre, gusto ko nang mauna, pagpasensyahan niyo na po. Medyo po talagang si Derek ay medyo feeling under the weather. Medyo masama pong pakiramdam natin. Siguro dahil siya yung guest ko today. Charot! Joke lang. Today, excited ako kasi kasama natin na isa sa mga naging bagong kaibigan natin sa show business. Ayan. Hindi ko alam kung sa mga katsaan natin, lalo na yung mga may edad, kung kilala nyo siya. Pero kung hindi nyo man siya kilala, stick around because napaka-colorful at napaka-pasabog ng buhay niya. Although, let me warn you, siguro mapapagod kayo. Kasi ako, pagkausap ko siya, pagod na pagod talaga ako no? Talaga namang energy ng isang TikTok personality, hindi naman sa TikTok, pati sa mga Facebook din, content creator at ngayon talaga namang aktor na si Arman Salon. Ay naku, maraming salamat. Maraming salamat sa in-invite niyo ako na init na pagtanggap. Hindi ko sukat akalain na mapupunta ako dito. Napaka-showbiz lang sagot mo. Sobra, hindi nga. Promise talaga. Pero in fairness, napakaganda mo. Parang hindi kita nakilala sa totoo lang. Kasi, ninukre nga kita di ba, dati? Sabi ko, Sama ng ugali mo. ha? Sabi ko, si Direk Alacre, ginanda. Yung buhok niya bagay, yung talagang, alam mo, pwede ka makipagsabayan kila Bea Alonso. So, ganda-ganda mo. Hindi, kumbaga, ngayon talaga, promise talaga, parang nahiya akong dumikit kanina sa'yo. Parang napaka-social mong tignan. Pero maraming salamat. Kasi Oo. si Arman, lagi ko siyang kasama sa laro tayo. Nakasama rin siya sa music video ng Maymay.
pag kasama ko siya, mukha naman talaga akong Hagardo Versosa. Oo, Ibigay mo oo. naman sa akin. Siyempre, director ako eh. Oh, diba? maganda ka naman doon. Kaya lang, hindi ka pala ayos doon. Pero angat pa rin yung ganda mo. Pero iba yung ganda mo ngayon talaga. Baka King Kim Dating yarn. ay, hindi. Alam mo, kahit saan ka pumunta, titignan ka talaga. Ay, sino yun? Saka alam mo kapag may mga, kunya, dumaan ka sa mga kababaihan, tapos mga ano doon, yung mga, kahit magaganda rin, kahit mga bata pa, Oh. para may insecure pa sa'yo sa Ay. totoo lang. Sasabi, ang ganda naman. Ano ba sa sekreto? Ba't ang ganda-ganda nyo? Sigurado ko may magtatanong sa'yo niyan. Iba yan. At hindi iba lang yan, may insecure. Siguro yung boyfriend nila, gaganon nila yung mukha. Diba? Sino kahit may boyfriend ako, sabi ko, kunyari utos ako yung boyfriend ko para hindi ka makita, di ba? Ganun lang yun. 2 minuto pa lang po kayo nag-uusap, di ba? Pagod na kayo, di ba? No, bago ang lahat, Arman. Siyempre, gaya po na sinabi namin, kung hindi niyo po kilala si Arman, sikat po siyang TikTok content creator. Nagkataon lang na karamihan ng mga viewers mo talaga mga bagets. Mga bagets Oh, talaga. sikat talaga siya sa mga bata. bagets. As in talagang pag... Pero pag mga matatanda, hindi pa. Kasi mga ibang mga maedad, parang walang hilig sa TikTok eh. Oh, tsaka pag kunya nag-shoot kami sa labas, yung mga tipong mga grade school, yung mga Oo. elementary, talagang yun yung talagang hinahabol. Hinahabol talaga siya. Ganun ang eksena. Ngayon, bago natin pag-usapan yung mga parang experience mo sa content creation or pelikula, Okay. ang tanong, actually hindi Ano? naman siya, hindi naman Kinakabahan siya ako. malaking tanong, pero kasi, bakla ka, Oo. pero meron kang mga anak. O, 5 anak ko. At 2 yung asawa ko. Sa una kong asawa, So, baklang babaero ang peg mo, oh, gano'n? baklang babaero. Baklang babaero. Marami rin ako naging girlfriend. Totoo yan. No? Kahit nung high school, may naging girlfriend din ako. Kaya lang talaga, ginagawa ko yun dahil tinatakpan ko ang kabaklaan ko. Okay, wait. Okay, ang question, oh wow, gets ko na. Saka isa pa, 2 kaming bading kasi kami yung 2 tunay na magkakapatid. Kasi ang tatay ko siga. Sa'yo ko na sasabihin to. Siga ang tatay ko, pinakasiga doon sa lugar namin. Kinakatakutan. Pero, 2 kaming bading. Kumbaga, bakit 2? Bakit ganun? Ba't naging bading tayong 2? Siguro parang, siguro kami yung, parang sa amin napunta yung karma. Oo, yung gano'n. Parang gano'n. Wait, so okay, sige, balikan muna natin. Paano mo nalamang bakla ka? Elementary pa lang, bakla na Bata ako. ka pa lang, pero pinagtakpan mo yon. Pinagtatakpan ko dahil sa nanay ko, gusto ko sa nanay ko yung, kumbaga, hangaan ako, ipagmalaki ako. Kasi nga, sa magkakapatid, ako yung pinakamahina. Ba't yung pinakamahina? Pinakamahina talagang, mga kapatid ko matatalino. Ako kasi mahina ako sa English, tapos ang kapatid ko magaling sumayaw, ako sumasayaw, pero sa kanong kasi parang introvert ako noon, mahihain ako sa tao. Di ba sinabi ko introvert? Mahihain ako nung araw, lagi ko na sa ng bahay. Kausapin mo Oo. pa sa akin, ganyan. Oo. Oh, yan. Mahihain ako. Mm. Simula na nagkaanak lang ako, yung naging malaya na ako, yung naging masaya na ako, naging makapal na mukha ako. Pero noon talaga, introvert ako. Kumbaga parang ayokong pag may mga tao dyan, ay hindi agad ako nagpapakita kasi nga, ayokong mapag-usapan, baka mapuna yung, ay anak mo yan, bakla. Ay anak mo, ano yan. Yung, kasi mahina yung utak ko talaga dire. Kumbaga, hindi ako kasing ano nila na madali sila makapick up. So, ilan kayo magkakapatid nung lumaki ka? Ang totoo talaga, yung namatay yung 2 kong kapatid, namatay. Namatay? Oo, 5 kami magkakapatid, namatay yung kapatid ko si Adora, saka si Abel. Puro kayo A. O, Adora, Abel, opo. Arman. Ano po, kaya siguro mabigat ang pakitungo sa akin ng magulang namin kasi yung pangarap niya babae, namatay pa. Kaya parang ang lamig ng pakitungo. Ayun. Ngayon ko lang nasabi, parang malamig ang pakitungo sa akin ng magulang ko kasi talagang ang gusto niya, babae, saka maganda yung kapatid ko. Kumbaga parang, hindi, tapos, kung ano pa yung pinakapaborito pa yung pinamatay, tapos kami yung ganun. So, 5 kayo magkakapatid. 5 nga Namatay kami. yung 2. 5. Ay, 5 pala. Arturo pala yung isa. Sorry, Abel. Hindi namatay kung 2. 2 kong kapatid namatay. Si
Si Arturo saka si Adora. Adora, okay. Kabilang ang pangalan yung Adora na yun. Okay. Okay. Tapos Yung Arturo, natira kayong oo. tatlo. Ayun po. Tapos namatay sa kulungan yung kapatid ko. Bunso na yun, parang pinakabunso. Namatay, ang tagal niya dun, namatay, ganun. Hindi pa to si Arturo, iba pa. Arturo po yung Si namatay. Arturo yung namatay. Opo. Si Adora, anong, if you don't- Bata pa lang, baby pa lang namatay. baby pa lang. Oo. Ano kayo namatay nung baby? Tigdas, ganun. Okay. Saan ka ba lumaki? Sa Taguig, pero Shout Na- out sa mga taga-Taguig. hello sa mga taga-Tagig dyan, sa Anong Wawa, barangay? Santa Ana, Puang Wawa, Tagig. Mahal na mahal ko mga taga-Tagig. Mm. Mahal na mahal ko yung dating Arman na dating na lumalaban kahit na humingi na sa klolo pero walang malapitan na yan. So doon ka nag-aral sa Taguig? O doon ako nag-aral. Anong school mo sa Taguig? Sa Santa Ana, Tagig. Elementary school? Elementary school. Tsaka high school? Okay. High school, okay. Ano ka ba? Kasi sabi mo, siga yung tatay mo. Siga tatay ko. Anong trabaho ng tatay mo nun? Diskarte. Iba-iba. Oo, yung diskarte ko, pero wala siyang trabaho, diskarte, magtinda, kundi magbuhat. Basta ko ano yung pagkakakitaan. Grade 1 pa lang ako namatay na tatay ko. Okay. Mm. Okay. Tapos sino bumuhay sa inyo? Nanay ko. Nanay mo. Mm-mm. Okay. Alright. Then, ikaw, dun ka na nakapagtapos sa Taguig. Opo, doon po. Sa Tagig. Nung grade 1, nung namatay tatay ko, doon na kami timira sa Tagig. I see. Pero nung grade 1, nag-aral ako sa Aurora. Bumagsak ako doon. Siguro mahina ako. Siyempre, yun eh. Basta bumagsak ako tapos nung nag-grade 1 ako, doon ako nag-grade 1 nagpatuloy sa Santa Ana Taguig. Okay. Dun ka lumaki, dun ka nagkamalay, di ba? Doon ako Namulat sa nagkamalay, Taguig. nagkamulat. Anong, if you don't mind me asking, nagkolehiyo ka din ba? Or Nag-high school ako. tinapos mo yung high school? Hindi, nagtapos ako ng high school pero talaga mahina talaga yung ko. Parang gusto ko lang mapatunayan sa magulang ko na kahit mahina utak ko, kasi ako lang nakatapos eh. O yung mga kapatid ko, ang tatalino pero tamad mag-aral. Yung parang hindi sila nagpatuloy. Kaya nga kapag ang sinasabi ko, binigay ko yung card ko sa nanay ko, ay pasado ka? Pasado ka? At sinong teacher mo? Bakit pasaan? Kumbaga, sasabihin pa, dapat kalabasa ibibigay sa'yo. Yung ganun, Parang gulat pa siya na nakapasa ka? Oo, parang nagtataka siya, wow, pasado ka? Sabi, hindi ko lang masabi na ginagawa ko to para may mapatunayan. Hindi ko lang masabi ng ganun. Kasi may ligmamalo yun eh. Okay. Ayun. And then, sabi mo kanina so nasa Taguig ka, Mm-mm. nag-high school ka, after Oo. ka makatapos ng high school, nagtrabaho ka ba agad? Kasi ngayon, syempre, kilala ka ng mga tao bilang parlorista. Alam mo ba, ito mo na, yung kahit sa mga meeting, hindi pumupunta nanay ko dyan. Hindi pumupunta. High school? Sa Oo, school? Siguro 'di ba namatayan siya ng anak. Yung parang wala nang, parang iniintindi, ako na lang umiintindi sa kanya. Siguro kaya ganyan sa akin, siguro ganun. Ako na lang umuunawa na lang. Inuunawa ko na kung bakit siya ganyan. Pero hindi kasi tama yun eh. Oo, tapos alam mo ba, hindi ako nangingi ng baon sa nanay ko. Bago kami pumasok ng school, magtitinda muna kami ng kamuting kahoy. Kamuting kahoy. At kapag natanghali ka pang gumising, hindi ka pwedeng kumain. Hindi ka pwedeng kumain, kailangan gumising ka na maaga para makakain ka. Ganon. Saka alam mo ba, ito yung kukwento ko, yung stepfather ko, ako kasi mabait ako, pag wala pang binimano, kasi ang tinda ng nanay ko ay karinderya. Kaldereta, tinola, yung paborito ko doon nila, sinigang na baboy. Ako, may katulong niya naman kami. Sa ibang tao, kuha na ng mga ulam dyan, kanya-kanyang kuha ng ulam. Ako, gusto ko may kita nanay ko, ang kukunin ko dyan sabaw lang. Sabaw lang. Kasi minsan, iniisip ko, yung kapakanan ng nanay ko na gusto ko may benta sila, gusto ko may pera yung nanay ko. Pero hindi na-appreciate ng magulang ko yun. Pero itong time na to, hindi ka pa kasi doon ladlad na bakla. Hindi pa ako ladlad na bakla nun. Ay, saka, yung kapatid ko bakla na talaga. Ako, ayoko maging bakla.
Kasi may bakla na kami. Ano mangyayari? Wala nang, kumbaga parang mababatrip na lang yung nanay ko dahil pareho kaming bakla. Yung parang wala man lang maipagmamalaki sa amin na ganyan-ganyan. Kasi, ano yung anak mo bakla? Ay, Hindi naman dapat ikahiya pag... hindi nung araw kasi ganun. Yung bang, Ilan taon ka na ba? 55 ng 56. 1970. 1970. So, nung araw, talaga na mga atake mo is very Rustom Padilla. Oo, Malarus Padilla. Yung parang, kapag tinatawag akong bakla, nananapak ako. Ha? Ay, sa school ganun. Hindi, yung matangkad na tao, yung pinagtitripan ako nung high school ako. Oh. Yung bad trip ko sa magulang ko, doon ko binato. Kumbaga, hindi ako takot kasi madalas akong saktan ng estepado ko, yung babatukan ka, gaganinin ka, yung pagkakamali mo, bigla ka nga anuin. So, parang na-physical abuse ka ng Ay, oo. Stepfather mo? Stepfather ko. Tapos, pag nakikita ng nanay ko, bakit sinasabi pa ng nanay ko, sige, ano mo yan, gumagano pa. Sabi ko, kaya ngayon nung malaki na ako, sinasabi ko sa nanay ko, nung nagkaedad na ako, kayo nga, di ba? Hindi ko naman tatay yan. Pinapaybayaan nyo kung saktan ako niyan. Sinampal ako ng nanay ko noon. Sige, tuloy mo, magpakasawa. Parang Marcel Soriano. Sige, tuloy mo, sige, ito pa, kaliwat. Ang napagod nanay ko sa kakasampal. Pagod ka na? As in? Oo, pagod ka na? Okay ka na? Ang nanay ko nalang umiyak. As in? So, yung mga acting mo pala sa, may pinanggagalingan pala yun? Ganun. Sige, kasi diba sinampal ako ng nanay ko. Diba? Sumasagot. Sige, ito pa, yung kabila. Sige, magpakasawa ka. Pagod ka na? Yung ginagawa sa akin ng stepfather ko na sinasaktan ako. Okay lang yun. Hindi ko naman tatay. Yung sinabi ko, hindi ko tatay, sinampal ako. Ayan, magpakasawa ka. Kung gusto mo, sige. Umiiyak ako. Tapos, umiyak siya. Tapos yung time na yun, umalis na ako, lumayas ako noon. Ilan taon ka nito? Ay, matured na ako yan, 18. 18. Lumayas ka sa bahay nyo. Oo, pero bata pa lang, mahilig na ako maglayas. Kasi kapag sinasaktan ako, hindi ako nagpapakita. Kasi, pero nung time di ako sumasagot nun, yung nag-18 ako, marunong, parang Marcel Soriano yung atake mo. ang atake mo. So, nung 18 ka, naglayas ka ng bahay nyo, tapos paano ka nagtrabaho? Kasi high school graduate ka na. Kasi marunong ako makisama kahit saan mo ko dalhin. Yung ayoko yung pakakainin. Kahit, madalas ako sa mga tiyahin ko. Kaya mahal ko sa mahal ko yung mga mahal ko yung mga tiyahin ko, yung mga makasusi. Ate Mila, patay na siya. Kasi siya yung minsan pinagtanggol din ako na Ate Mila ko, yung tita ko na sinaktan ako. First time ko na ipinagtanggol ako na sinaktan ako ng taga sa amin. Bata pa lang ako yung natusok ako ng pool, yung gano'n. Yung sa bilyaran. Hindi naman yung na gano'n ako, natamaan ako dito. Yung inaway niya talaga, sabi kong gano'n. Hala, hindi ko naman siya nanay, pero pinagtanggol niya kumbaga, ako. finally naramdaman mo na ipagtanggol ka. Oo, na hindi naman ako sinasadya, pero inaway niya talaga. May nagtanggol sa akin. Tapos, parang naging favorite, siya yung pinaka parang favorite na tita ko. Na doon pag naglalayas ako, pumupunta ako doon sa kila Ate Mila. Tapos sa mga pinsan ko, mga close ko yung mga pinsan ko, doon yung bang, saka kung mahal nila ako kasi marunong makisama. Yung bang, kapag may inutos talaga, ginagawa ko talaga. Saka kahit hindi sila mag-utos, gumagawa ako ng paraan para magustuhan ako. Para magustuhan ako. Ayun. Sorry pa, nag-strepsils na ako ha. Nung bata ka, di ba after mong lumayas, ano naging trabaho mo? Kasi ngayon kilala ka bilang parlorista. Oo. Naging parlorista ka ba agad? Hindi. Nagtitinda ako kasi nahalo-halo, nagtitinda ako ng dyaryo, nagtitinda ako ng pandesal, naglalako ko ng, kunyari, kasi noon, di ba sa bukid sa Taguig? May bukid sa Taguig? Sa Taguig may bukid dun. Wala pang bahay dun, puro bukid yun, tabi ng dagat, tabi ng ilog lang kami. Kaya sanay ako sa trabaho. Kapag may mga melon, pakwan, gulay, tumutulong-tulong ako sa pagtanggal-tanggal ng mga talong-talong. Kapag nakakuha ko nun, ang ginagawa ko,
binibigyan kami ng talong. Ang ginagawa ko sa mga talong ko ay ampalaya, nilalako ko yun. Wait, saan part ng Taguig to? Siyempre ngayon yung mga Santa tao. Ana, Taguig, sa Wawa, Taguig, Metro Manila. Siyempre ngayon yung mga tao, pag naisip mo Taguig, isipin mo BGC, Oo, diba? oo. Or Sa, mga... saan yan? Sa Wawa, Taguig. So, nung araw sa Wawa, puro mga bukid-bukid Oo, pa. sa Matipas, Ususan, o may malawak ang bukid nung araw dyan. Sa barangay Gina- Ususan, Taguig? Oo, ngayon ginawa ng mga subdivision. Kaya Oo. nangihinayang talaga ako dun dahil, Subdivisions na yan oo, kaya, di ba? Ayun. Okay. So, dati, nagbebenta-benta ka na ng Oo, mga oo, ano. nagbebenta ko. Kung ano diskarte ko talaga, kahit pandesal, umaga. Kaya lagi ko may baon, sinasabi nga sa akin ng teacher ko, pati mga classmates, Arman, lagi ka na lang may pera, sobra-sobra. Kasi masipag ako, madiskarte ko. Yung talagang kaya nga hindi ako sanay sa mga laro-laro eh. Hindi yung mga laro-laro. Kasi pagdating sa bahay, nanay ko nagtitinda ng pichi-pichi. Naglalako ko ng pichi-pichi, kaya banana Q o kamote. Naglalako ko niyan kapag kailangan maubos ko yun. Minsan nga, na yung pichi-pichi namin, nahulog dahil hinabol ako ng aso. Nakagat ako ng aso. Hindi ko ipinaalam sa nanay ko dahil pag pinaalam ko sa nanay, papaluin na naman kami nun. Yung benta, Ikaw na nga yung kinagat ng aso, ikaw pa yung napalo. oo, pinalo. Hindi naman pinalo. Hindi ko pinaalam na ano. Kasi pag ikinuwento mo na may ganun. Kaya na nga, ikaw Oo, na nga. oo, ganun. Diba ikaw na nga yung nakagat, ikaw pa yung may Ganun kasalanan. talaga magulang. Tapos ang ginawa ko, inabono ko yun. May pera ako, inabono ko. Inabono ko talaga yung naipon ko na, ito, yung beta. Pero hindi niya alam na nawala na yung mga panidad na natapon dahil sa kakatakbo ko. Ganon. Na-mention mo rin kayo na before tayo nag-start, nagtrabaho ka rin sa Tipas. Sa Tipas, oo. Yung Sikat yan, Tipas sa Hopia, diba? Tipas Sophia. Ay, naku, speaking. Muntik na ako dyan sa driver na yan. Anong driver? Driver ng Tipas. Oh. Ano ba tawag din? Ano ba tawag din? Yung aaning ka. Yung parang tingin na parang nararamdaman nilang bading ako. Pero ayoko maging bading. Muntik ka na nga Oo. i-attack. Bata pa lang ako nun eh. Oo. Bata pa lang ako nun. Siguro edad ko lang yun, 15. 14, oo. Muntik ka na abusuhin, in other words. Oo. Buti nakatakas ka. Tumakas talaga ako nun. Wala pa akong alam dun. Oo. Ano Kaya yung parang hindi alam ng nanay ko yun. Pinasok ka sa sasakyan nila or ano? Na, mabait naman yun, kaya lang umiral yung pagkaganon. Pagkalibog niya, Oo, ganon. ganun, pagkalibog niya. Syempre bata ka pa, maganda ka nun. Syempre kahit na, kumbaga kahit nun, medyo, syempre pag bata ka, di ba? Diyos-Diyosahan ka Oo, nun. saka inosente ka pa nun. Totoo naman. Saka wala ka pang, kumbaga wala ka pang kilitino ng time na yun. Oo. Nung time na yun, alam mo bakla ka na. Alam kong bakla na ako. Pero may girlfriend ka nun. Oo, may girlfriend ako. Marami rin ako naging girlfriend. Hindi gusto ko kasi, ayun, kamukha nga ni Manilyn Reyes yung naging girlfriend ko, kaya lang nasa Leyte. Ayan. So pag-uusapan natin ngayon yung love life ni Arman growing up. Kasi nga, di ba, doon tayo nanggaling di ba? Oo. May pamilya ka. Oo, may Sabi ko, pamilya Dalawa ako. pa yung naging asawa mo. Oo, dalawa naging di ba? asawa ko. Gwapo yarn? Wow. Hindi, mabait lang ako. Ay, ganon. Kasi Pag-uusapan yung natin yan. hindi ko naranasan sa mga pamilya ko, sa nanay ko. Parang yung sabi, hindi ko kayo tutularan. Gusto ko yung nararamdaman ko, hindi ko ipaparamdam sa iba. Understand. Yung ginawa niyo sa akin, hindi ko ipaparanas sa iba. Kasi may mga ibang, kapag nagrebelde, ginagawa nila sa iba eh. Ako yung rebelde ko, kabaligtaran. Gusto yung gusto ko maramdaman ko, gusto ko maramdaman mo. Yes, I got it. Feeling ko, marami na sa ating mga kababayan ang nakarelate dun sa dinanas mo sa hirap. Hindi ko nga alam yung mga yun Na Dito ka na nasabi. Oo, mga parang nagbebenta-benta ka ng mga dyaryo-dyaryo. Dyaryo. Tsaka, Hindi, may mga, nagbebenta pa ako ng mga sisi, mga gagamba. Kasi nangunguli ko ng gagamba doon sa Saan mo binibenta yung gagamba? Sa mga bata. Mabenta yung gagamba nung araw, nabebenta yung pinlaban nila yung gagamba-gagamba Ay, yung nung araw. ilalagay sa Oo. sa Alam mo ba, ang ginagawa ko doon gabi-gabi, umaalis ako gabi-gabi, umaalis ako doon, nanghuli ko ng gagamba para Ano inuuli yung gagamba? sa kawayan, sa mga puno-puno, sa mga damuhan.
O shout out, let us know in the comment section kung kayo rin po ay nanghuli, nagbenta, Nanggagamba. at nagpaaway. Di ba? Pinag-aaway yan eh. Yung mga Oh, gagamba sa pinag-aaway. stick, di ba? Oo. Kumita rin ako dyan. Magkano benta mo sa gagamba? Mura para noong araw. Siyempre, just lang yung 5 lang yata. Isang gagamba. Oo. Pinanlalaban, pinasusugal nga yun, di ba? Nung araw. O yan, marami po pong kwento si Arman na very relatable sa ating mga Pilipino. At syempre pag-uusapan na natin ang paano ba siya nagkapamilya kahit na siya ay isang LGBT. Sa pagbabalik po yan ng Think Talk Tea. Okay, nandito na naman po tayo sa paborito nating segment sa Think Talk Tea, ang ating Alugba Tea portion. So thank you sa ating mga katsaa, mga titos and titas from all over the world and all around the Philippines for sending in your pabati, kumbaga sa greetings natin. So shout out to Jong Velasco from Amsterdam, the Netherlands, Raniel Arisgado from California, USA, Sheila Mendoza from Dubai, UAE, Via Aguinaldo from Perth, Western Australia, Raniel Arisgado, siya ulit, sorry, Eric Lopez Savellano from Vancouver, Canada, and Sheila Ilagan mula sa Dubai. Yes, thank you so much guys for tuning in all the time. At syempre kung gusto niyo rin pong mabate sa aming Alugbati portion, just leave on the comments down below. Leave your full name. Dapat po buong name. Bawal mga parang nickname lang. Leave your full name below. And of course, saan po kayong location galing para po mabati namin kayo. We will try to greet as many people as we can. And kung hindi pa po namin kayo nabati ngayon, please check out our Alugbati portion mamaya sa mga upcoming mga gaps. And from our previous episodes and future episodes, baka nabati na rin namin kayo. Sana po kayo ay nag-enjoy sa aming episode. And if you are, please make sure to like this video, mag-comment po kayo, share this video, and subscribe to our YouTube channel. Okay, bilang isang LGBT, paano ka nakapag-asawa? Siyempre, ngayon, sikat naman na tipong si OG Diaz. Alam naman natin si OG Diaz is kahit bakla siya, meron siyang pamilya, may asawa at may mga anak. Recently, marami na rin ganun eh. Pero syempre nung araw, parang medyo, unheard of yon. Paano nangyari to? Nung time ba na may asawa ka, ladlad ka na? Or hindi pa? Hindi. Kumbaga, kahit na mga babae nagkakakras sa akin, syempre may itsura naman ako noon. Kumbaga, may itsura. Kumbaga, inahangaan ako ng babae. Saka hindi naman ako yung tahimik lang din ako. Ayoko ng, ayoko na masyadong magaslaw, baka lumabas ang pagkabading ko. Kaya tahimik lang. Kumbaga, kunyari magsasalita ako, baka makahalata. Kailangan, kaya ayoko maging yung masyadong madaldal. Baka may makahalata. So, saan mo nakilala yung asawa mo? Asawa ko sa Yung Galas. first. Sa Galas. Quezon City? Galas, Quezon City. Di ba bumalik nga kami doon dahil binaba sa Tagig. Binaba. Ayaw ng nanay ko doon bumakay. Doon na kami tumira sa Galas. Galas. Okay. Ilan taong ka nun nung nagkapamilya ka una? 20? Mga 20. 20, oo. As ilan taon na yung anak mo ngayon? Yung panganay mo? 33. Ang panganay mo is 33 years old na. 33. 1992. Oh, wow. May apo na ako. 4 na apo ko ngayon. 4 na apo? Oo, malalaki na. Madaling ginding. Yung isa, madaling ginding na. What? Oo nga, 4 na nga Anong apo tawag ko. sa'yo ng mga apo mo? Lolo. Lolo. Lolo talaga. Ayoko nang ganun-ganun na. Basta't lolo. Kahit bading ako, lolo pa rin. Okay. So, nung nagkaasawa ka, sa unang asawa mo, ilan ang anak mo? 3. 3. Das, naghiwalay kayo? Natural, syempre, Oo, nakapangasawa ka. naghiwalay kami kasi hindi ako baga, parang, pero minahal ko siya. Minahal ko siya, saka nagpakalalaki ko. Kumbaga, hindi nga ako nagkakagusto sa lalaki. Kahit may gusto ko sa lalaki, pinipigil ko yung sarili ko dahil gusto ko, buo ang pamilya. Saka siyempre, nahiya rin ako sa biyenan or basta pinipigil ko yung sarili ko. Nagsama talaga kayo nito? O nagsama kami nun. Kaya lang, sumama siya sa ibang lalaki. Oh. Tapos, gusto na makipagbalikan sa akin, ayoko na. Okay. Kumbaga, ginawa mo nindabis kasi ang ugali niya, kapag nakakabili ko ng gamit, mahilig ako mag-ipon ng pera eh. Pag nag-iipon ako ng pera, saka hindi ako maluho, matipid ako. Gagawa siya, man, punta tayong SM, man, ganyan. Kapag hindi ka pumayag,
biglang mawawala yan ilang araw. Eh, alam niya kasi mahal ko siya. Ngayon, ngayon hindi, siyempre, pati trabaho mo, apektado. Hindi na bumalik ka na. Nandun sa nanay niya. Paano nga, na-sport niya sa akin. Sige na, bumalik ka na. O, sige, punta tayong SM, pupunta. Kaya lahat ng ipon ko, napupunta sa mga ganun. Hindi ako nakakaipon. Hanggang napagod na lang ako. Tapos, ayun nga, nagkaroon siya ng boyfriend. Nakita ko na magkasama sila. Halos sapakin ko yung boyfriend niya noon. Sinabi ko na lang kay God, sabi ko, Lord, sana mawala na lang yung pagmamahal ko sa asawa ko para makabangon ako, para makapagsimula ako. Kapag hindi ako makakamove on, kawawa mga anak ko, wala magpapakain. Kaya, kasi nasa akin lahat ng anak ko, 1 taon pa lang yung anak ko, pinaalaga ko, nagbabayad ko niyan, ikaw na muna mag-alaga nito, bibigyan na lang kita pagkatapos ko, binibigyan ko ng 100, yun, alagaan mo lang yung anak ko. Anong trabaho mo noong time na yun? Fishball. Naglalako ka ng fishball. Oo. Oh my God. Nagtrabaho rin ako sa Uniwide. Sa Uniwide? Uniwide, binata pa ako nun. Oo, Uniwide warehouse. Oo. Si Mrs. Napisa yung ano ko dun. First time ko rin nagkatrabaho. Janitor. BF Anes. Ayan. Ang dami mo naging trabaho. Ang dami. Nagustuhan ako noon ni Mrs. Naging supervisor ako dun. Sa Uniwide? Sa Uniwide. Saan Uniwide to? Sa Uniwide, yun, agency yun eh. Saan ano nila? Na Uniwide Las Piñas, Uniwide Las Piñas, Uniwide Libis, na ano rin ako din. Tapos, sa iba-iba ko na-assign. Pinakalas na sa may Green Hills Theater. Yes. Naging janitor ako ng Green Hills Theater. Madalas ako makapulot ng ng pera, ganyan. Pag nagwawalis kami. Nakita ng manager ko na masipag ako. Masipag ka Naging supervisor ako. Tapos, basta nagsawa na rin ako, umalis na rin ako dun dahil gusto ko, hindi sapat ang kinikita. Doon. Oo. Then, paano mo nakilala yung second na asawa mo? Second ng asawa ko. Namatay mo na yung asawa ko, yung namatay dahil sa Yung una mong asawa? komplikasyon. Yung una kong asawa namatay. Wala na akong, kumbaga namatay yung una kong asawa. Kasal ba kayo nung una? Hindi. Okay. Namatay. Tapos, may kumuha ko may nagkagusto na naman sa akin. Na babae? Babae. Sabi ko, nagnyonyog siya, kababaeng tao, napakasipag niya. Yung nagkakahid siya ng nyog, nagaganon-ganon siya. Ang sipag mo naman. Sabi ko, kadalaga mong tao, ilang taong ka pa lang, ganyan. Na-develop na naman sa akin. Pero hindi ko niligawan. Hanggang sa babahay mo, nandun na yung bahay, nakita niya anak ko, inalaga niya yung anak ko, hindi na umalis. Hanggang naging asawa ko na. Oh my God! Pwede pala yun? Hindi ko naman niligawan niya. Kumbaga, sabi ko, ang bait mo naman. Kasi natutuwa ako sa kanya, parang hindi siya pala ayos, tapos maganda siya. Parang ang beauty niya, parang Nora Honor na morena, na masipag. Tapos ang sipag mo naman, sabi kong ganun. Swerte naman yung nanay. Parang basta't magaang ang loob ko. Tapos, tinanong sa akin, saan ka nakatira? Doon. Pasyal ako sa inyo. Tapos, doon siya na nagluluto. Siya na yung anak ko, inaasikaso niya, pinapaliguan Okay, niya. noong time na to, hindi ka pa dito bakla? I mean, hindi ka pa ladlad? Paladlad na. Kasi, kaya pala ako natutong maggupit. Kasi, tumatambay ako sa parlor kay Shasha. Yung si Shasha. Kaya natuto rin akong... Sasha Padilla? Shashang bakla. No, si Shasha. Hindi, kaya natuto akong maggupit. Okay, natuto akong maggupit dahil kamukha ni Shasha Padilla yun. Okay. Kapag tumatambay kay Sashang bakla. Oo. Tumatambay. Ayun, amoy niya yung pagkabading ko. Kahit hindi ko pa sinasabi, amoy no, iladlad mo na yan, ganyan mo na yan, ganon. Mapang-asar yung basher ko yun eh. Yung kahit naglalaki ko, pero amoy niya yung pagkabakla ko. Buhay pa to si Sashang bakla. Buhay pa yan. Shoutout mo. Shoutout kay Shasha, yan. Tagasan si Shasha? Dahil sa kanya, natuto rin akong maggupit. Mag-design ng gupit, ganyan. Saan siya nakatira si Sasha? Pati kay Wawi. Sa Galas. Sa Galas Sa ako Galas na to. QC na. Oo, sa Galas. Ayan. Diyan ako. Kasi kapag Hindi ako makabupo yung Sashang bakla.
May parlor pa si Sasha Bakla ngayon. Hanggang ngayon. Ah, Mabait yun. Oo. So, doon kay Sasha ka natutong magpagupit. Mm-mm. Ay, maggupit. Sa kanya. Sisilipin ko siyang nagugupit. Mag-i-imagine ako. Parang kaya ko. Kasi doon ako nagpupulbos eh. Yung pagkatapos kong magtinda ng fishball, dadaan ako doon. Saka nagdi-deliver ako ng dyaryo. Pagkatapos ko magtitinda ako ng dyaryo, magtitinda akong fishball. Nagdi-deliver ako ng dyaryo. People's Tonight. Nagdi-deliver ako. Sa mga parlor kasi naghahagis ako ng mga dyaryo dyan. Kaya mo siya nakilala. Nakilala. Kaya pag naghagis ako ng dyaryo dyan, nakikita ko nagugupit. Parang kaya ko magupit. Hanggang pumunta sa mga bata doon, ginupitan ko. Hanggang may nagbabayad na sa akin ng 10, ganyan. Pagupit? Oo, tapos natuto ko magupit. Speaking na, yung marunong na ako magupit, din ako nag-fishball. Pumupunta na ako sa release ng tren. Yung release? Saan ang release ng trend dito? Release sa Santa Mesa. Basta sa Santa release, Mesa, hindi okay. natin release yan. Sumasakay ako dyan kung saan. Dadayo ko dyan. Doon kumikita na ako ng 400, 500, hanggang 700. Per day. Tapos, nalalaman ko, nang kumikita ko, nalalaman ko na umaasa na sila sa akin, lahat na sa akin. Hindi ako makaipon. Ang ginawa ko, lumayas na naman ako kila nanay. Magpapadala na lang ako. Kasi, ultimo bechin, ultimo walang kabagay-bagay, nandun mga kamag-anak ko. Arman, ganyan, basta hindi, masipag kasi ko eh. Tapos, ang ginawa ko, nag-bed spacer ako sa bikutan ako. Sa bikutan, I love you, Noemi De Vera. Dahil kahit may sakot ako, naramdaman ko yung inalagaan ako nun. I love you. Kasi dinala ko sa Baguio, nilibre ko sa Baguio. Nagkaroon ako ng best friend dun. Kahit sandali lang. Parang nung may sakit ako, sa kanya ko lang naramdaman na inaalagaan ako. Sa taga-Bikutan, Tagig. Oo. Hello, taga-Bikutan, sarili Santren, si De Vera family. Doon ka na masuka. Doon ako nagbabayad ako ng rent doon. Nakaipon ako ng pera. Yung nakaipon ako ng pera, bumili muna ako ng mga gamit, TV, VHS, Betamax pa lang noon na, di ba? Ay, VHS. Bumili ko ng gamit, binigyan ko ng pera nanay ko, nung umuwi na. 1 taon, nakaipon ako ng 100,000. What? Oo. Sa Ano pa lang yun? pagugupit? Oo. Anak ko pa lang yun. Grade 1 pa lang. Yung panganay ko, grade 1 pa rin. Nakaipon ako ng 100,000. Matipid ako nun. 100,000, nakaipon ako. Hindi ako nagpakita na 1 taon. Nung bumalik ako, bumili ako sa Litex ng bahay. Yung Sa Litex. nag-landslide, di ba? Oo, Bumili ako sa ng rights Payatas. doon. Sa Payatas. Wait, sa Payatas ka bumili? Oo. Ano yun? Ang binili ko, 80,000. Wait. Bumili ka ng rights sa Payatas mismo. Oo, sa may tabi ng Bangil. So wait. Doon sa malapit, sa may Payatas sa... Sa Litex, yung malayo Sa- sa Payatas. so hindi ka sa mismong Hindi Smoky doon. Mountain. Pero sabay na, umano rin yun. Noong 1999, nagkaroon ng Payatas landslide. Oo, yung oo, yung mga basura. Oo, basura, oo. So, nung time na yon, noong 1999, sinasabi mo na yung bumili ka rin doon ng bahay, Oo. or ng lupa, doon ka nakatira, na Oo. landslide ka din. Pero may bahay na rin siya, terik na yung bahay. Oo, so bumili ka ng bahay Oo, maliit lang. sa Litex or doon sa area na yon. Oo. Na landslide ka din? Na landslide. Wala pa ako 1 taon doon na landslide. Na landslide ka ng mga basura or Hindi, lupa. na, Lupa, lands- bangin eh. Hindi naman basura yun eh. na landslide ka ng bangin sa bangin? O bangin. Kumbaga ito yung bangin. Pag ganyan siya. Bangin. Bangin. Nandito yung bahay ko sa bangin. Kasi hindi mo halat ang bangin kasi parang patag dito yan yes, eh. oo. Tapos meron din mga bahay di sa itaas. Wait, so pati yung mga bahay sa taas na Oo, landslide? bumaba yung bahay. Natabunan kami ng bahay dyan. Nagiba din yung bahay, mga hollow block. Umano rin, parang dito nagpuntahan. Umalis kami, kumbaga nagtakbuhan kami. Hoy, ano yun? Bigla kami. Kung gabi nangyari yun, maraming namatay. Isa na kami, siguro buong pamilya, lahat kami namatay. Pero, awa ng Diyos, wala namang namatay nung Wala, time na pero yun. may natabunan, pero nabuhay. Nakaligtas kasi Umaga. umaga na nangyari yun. Ano, bagyo ba to? Bagyo. Tuloy-tuloy yung bagyo. Parang yung lupa nagnipis. Lumambot. Lumambot, ganun. Anong feeling no? Siyempre, sobrang traumatic na experience yun. Medyo tayo pinagdaanan sa buhay mo, Arman, ah. Ang dami talaga. Tapos, So, anong feeling no? Nung parang biglang, narinig nyo ba yung ugong ng oo, ng sabi landslide? kong, nagdugdugdugdug, gumaganon talaga. Pati yung hollow block na bumababa talaga. Tapos nagtakbuhan lang kayo. Nagtakbo, basta malis na lang kami, hindi namin kinuha yung mga gamit. Natabunan na yung bahay namin. So, hindi nyo na nakuha yung mga gamit sa bahay? Ano na lang, iilan-ilan na lang.
Ayun. Yung parang yung pinaghirapan ko nawala. Sabi ko, bakit ganun? Nagpakapagod ako tapos pero inisip ko na lang uli, naligtas na lang kami. Hindi na ako nagtanong-tanong. Sabi, iniyak ko na lang. Siguro okay lang yun. Basta At buhay least kami. buhay, oo. Ayun na Lahat lang. kayo ng Pero pamilya nandun niyo. pa rin yung hinanagpis kasi nagtipid ka, hindi ka nanood ng sine, hindi ka bumili ng mga damit-damit, hindi ka bumibili ng bagong sapatos. Bibili ka ng pagkain, asap ng ulam. Ito, bibilin mo para makaipon. Isa tatanong, bakit ganun? Halos nagtipid ako. Lahat yata ng sakit na sa akin na lahat. Halos gusto ko kumain na ganyan. Dati kapag wala pa akong wala pa akong nagugupitan. Sasabihin ko, ate, pagbili nga ng kanin, pwede bang pahingi na lang ng sabaw? Kahit sabaw muna. Sabi ko, yun ang ginagawa ko kapag wala pa akong nagugupitan. Ayun. Maraming nangyari sa akin na mabigat na gano'n nangyari sa akin. Pero at least kahit paano, no? That was like maybe 1999, di ba? Mga ganyan. Nakaahon ka. Oo. Sa awa ng Diyos. Siguro, saka walang imposible talaga kay God talaga. Kasi hindi ako nag-question talaga sa Kanya. Lagi ko nagdadahil na lang. Kahit nga sa nanay ko, inulit ko nga, sabi ko nga, nanay, hindi tanay kasi nawalan ka ng anak. Kaya iintindihan na lang kita. Kaya hindi ako yung ang sama-sama naman nito. Alam ko hindi ka masama, Nay. Kumbaga may pinaghuhugutan ka kaya ganyan ka. Nung nakalipat na kayo sa Montalban, galing dun sa bahay na landslide, di ba? Paano mo napalaki yung mga anak mo? Kaka-parlor? O sa parlor, sa paggugupit ko. Sa parlor na. Lahat ng mga anak ko marunong magupit. Kasi elementary pa lang sila. Sabi kong kailangan yung mabuhay para magkasakit man ako. Ito kasi yung pagpaparlor, paggugupit. Ano yan, kahit saan ka pumunta, mabubuhay ka. Parang nga ako sa squatter nga, sa Rilis ng tren, sa Bikutan, sa Paco. Sugo kilala ako niya ng mga taga-Rilis, buong Rilis dyan. Wow! Hanggang Alabang. Kasi mga squatter yan, nilibot ko talaga yan, sinadsad. Kahit yan sa may divisory, may Rilis dyan. Sasakay lang ako dyan. Yung gumagano, yung ginaganon. Pagkatapos ang area dito, kunyari, di ba? Pagkatapos ang area dito, bukas doon na naman ako sa kabila. Pagkatapos na naman dito, kaya hindi ako nawawala, kaya nakaipon ako ng pera kasi lahat, karami doon, puro suki ko na sa mga... Shoutout nga below kung taga-Riles kayo nung araw. Kung shoutout natatandaan sana niyo pa. natatandaan niyo ko. Si Arman. Lalaki ka pa nun no? Lalaki pa ako, baka hindi pa ako natatandaan. Shoutout na yung naglalako ng 20-20 gupit dyan. 20-20 Saka sa gupit Bikutan, napatira ako sa Bikutan. Kaya, De Vera family, sana magparamdam ka, namimiss na kita dahil ikaw yung nag-alaga sa akin nung may sakit ako, nakatabi mo ko matulog. Pinapainom mo ko ng gamot. Sa'yo ko naramdaman, I love you, kahit hindi kita kapatid at hindi naman kita tayo kamag-anak. Ngayon, kailan ka ngayon nagladlad na? Naging bakla ka na? Kailan yan? Tsaka na-accept ba yan ng pangalawang asawa mo? Ito na. Ay, may paghingang malalim. Hindi, kasi, di ba, nausig yung mga straight ng buhok, relax, di ba? Iniisip ko, kung bakla naman talaga ako, di magbakla na lang ako kasi di na ako mag-aasawa. Patay na tatay ko. Tapos si nanay ko, matanda na para wala nang pakailam. Yung parang hindi na pala tanong. Nagbakla na ako nun. Kumbaga parang nagamit ko sa, mas dumoble kita ko. Kumbaga, kapag nagkulay ka, kikita ka agad ng 500. Sa paggugupit, pagkano lang 20-20. Kaya nga minsan, makapag-2 kulay lang ako, boundary na ako, uwi na agad ako, di na ako magugupit. Kaya mas nag-focus ako sa babae, maggupit ng babae, style ng babae. Dati puro lalaki lang. 500 yon. Oo, sa mga kulay-kulay. Saka yung relax. Riban. Hindi pa uso riban, relax lang. Ano lang yun yung, parang ang ginagamit pa lang pang binibili sa hardware pa lang nun. Ano? Lie. Alam na mga kabaklaan yan. Hello, mga taga-parlor release tayo, mga lie ang ginagamit. Lie, sa hardware na bibili. Yung tubig lang, ilalagay mo lang dun. Pag straight na. Pero bawal, kailangan mabilisan dun, kundi makakalbo ka. Saglit, pang hardware yung nilalagay niyo sa buhok? Oo, noon. Noon yun. Buti wala nagreklamo customer sa'yo. Hindi pa alam yun na noon, nakapanahonan ko pa yun. Pero walang nalalagas ang buhok? Wala. Kapag hindi ka marunong. Ay, ang ginagawa ko doon, tubig lang, tapos lalagyan ng may harina para maging malapot. Okay.
Parang acid yun eh. Kaya nga. Oo, igaganon-ganon yun. Tapos, mabilisan, balaw agad, straight na. What? Tapos, makailang customer ka nun, makailang customer ka nun, 4, di may 2,000 ka na. Ay, di naman sama. Singil-singil, oo, 2,000 Eh, magkano lang yung lay eh? Oo, magkano lang ang lay. Tubog-lugo nga dun. kaya nga dahil sa lay, nakapundar ako dahil sa lay, ano ba yun? Dahil sa lay, ayan. Nakapundar ka. Hindi naman nakapundar. Ano ba tawag doon? Nakapagpahinga ako. Ibig sabihin, hindi na ako kailan alas 6 ng umaga, aalis ka, gabi ka na uwi. Pero wait lang sa mga kababayan po natin, mga katsa natin, wag po Oy, wag kayong niyong gagawin yun. Wag niyong gagawin yun. Noon yun. Oo, wag niyong gagawin yun. Wag na. Noon yun Ngayon mga talagang pangriban na talaga Oo, talagang Pangriban ano na, wala nang ganon. Hindi pa uso riban nun. Okay. Speaking, hindi pa uso riban nun Okay, Kumbaga, natutunan ko rin yun sa mga parlor na malalaki. Yes. Kasi natutunan ko rin sa mga parlor na malalaki din. Na Ano bang pinasukan ko. specialty mo? Gupit talaga. Gupit sa mga lalaki. Tapos yung pinag-aralan ko sa babae, mas kumita ako. Tapos yung nagkulay ako doon. Kaya ang sa akin lang, pag nakagawa ka ng dalawa, maaga ka makakauwi, naasikaso mo mga bata. So ibig sabihin, sa lalaki, talagang mahusay kang gumupit. Kahit Oo, syete, ganyan. Anong mga specialty Army mo? cut, flat-top. Ay, hindi, mga army cut, barbers, katanong gupit. Oo, ganun. Pag sinabi ko, gusto ko magmukhang parang Romnick Oo, Sarmiento, oo, kaya mo? oo, kaya ko yun. Kaya ko yun. Ay, kaya ko yun. Diyos ko Ano naman. ang specialty mo? Yung mga anak ko nga sa akin natutong maggupit eh. Anong specialty mo sa gupit lalaki? Mga mga trim. Parang Paper 2x3. fade, low paper, mga ganyan. Oh. Low paper, ayan. Trim. Oo, ganun. Mga Sa mga ganun. babae, anong specialty mo? Ang gusto ko sa babae, may volume din na naka-layer na ganyan. No? Kundi B-cut, kaya mga mga apple cut, yung mga layer-layer, o pag ganun siya, yun pa, apple cut, yan, yung mga gustong-gusto kong gupitan. Alam mo, kala ng mga tao, yung Arman salon mo, parang joke-joke na salon lang. Totoo pa Oo. lang salon yun. Oo. Mm-mm. Paano, yun nga, galing mula sa pagiging totoong parlorista, paano ka naging content creator? Kasi ang pangalan mo, Arman Salon. Ano ang surname mo talaga? Arman, Surname? Armando, Epelido? Makasusi. Oh, so, totoong Armando Makasusi O ka. Armando Makasusi. Pero yung pangalan mo kasi sa content creation mo, Arman Salon. Oo, Kasi may Arman salon ka Salon. talaga. Paano ka ba nagsimulang maging TikTokerist? At paano ba sumikat ang isang Arman Salon? At ang pangatlo, bakit ang lakas mo sa mga kabataan more than sa mga matatanda? Sa pagbabalik po yan ng Think Talk Tea. Yes, hindi pa po tayo tapos sa ating Alugbati portion show. So, shout out to Kenneth Mantes Trinquite from Pulo, Cabuyao, Laguna. Reynan Regulacion from Olongapo City. Julius Ranada from Tandang Sora, Quezon City. Eureka Mia Abalos from Rojas, Isabela. Mommy Christine Ray na kasalukuyang nagbe-breastfeed habang nakikinig ng Think Talk Tea from Las Piñas, kay Chenny Wong from Gensan, and Charlize Julian Balabis from Santo Domingo, Albay. Thank you so much, guys. Tandaan niyo po, kung gusto niyo po ng special shoutout, meron po tayo sa comment section po. Magko-comment kayo, $sign. Pwede niyo po i-click yan at pwede po kayong magpadala ng inyong mga donations. For Think Talk Tea, pwedeng color red, color pink. Kayo na pong bahala dyan, kulay orange. And we will have some special shoutouts for you for those who will send their super thanks. We just want to say sa mga katsa po namin dyan sa iba't ibang bahagi ng mundo, maraming salamat po for making Think Talk Tea a part of your home and your lives. Lalo na po yung malalayo sa mga pamilya, sana po tuwing nakikinig po kayo ng episodes namin, nababawasan po kahit papaano ang inyong homesickness. And we hope to see you here every upload at ingat po kayo palagi. 2025 nang talagang sumikat or at least nakilala sa social Huwag naman media. sikat, kilala lang. Oo, sa social media ang isang Arman Salon. Ngayon, kung di niyo pa po siya nakikilala, check out his mga content sa TikTok or sa Facebook. Sa YouTube, Ang Arman content Salon. mo kasi talaga, yung para bang OA ka umarte. Oo, no? OA, Yung talagang, yung talagang pahiyaw na pag-acting. Paano mo naisip yan? Saan to nagsimula? Kasi talagang kasi nung talaga gusto kong sana maging artista ako kahit extra, kahit chismosa lang ako, yung kahit na maikli na rin, kahit dumaan lang ako, masaya na ako din kahit walang TF. Yung gusto ko lang talaga, yung pangarap ko maging ganyan, yung parang, yung kahit na yung,
ano lang ako ng ma'am, ano po yun, ma'am? May mga ganong-ganong ano lang, kahit roll, okay lang. Kahit yung snatcher ako, o kundi, di ba? O kahit adik ako, yung mga, okay lang, mga ganon-ganon. At least, hindi ka nawawala dun. Oo. Kahit yun lang pinakamaliit, masaya na ako dun. Yung pinakamaliit, kaya dire, kahit pinakamaliit, kahit walang TF, okay lang. Exposure lang ako. Oh. Pero so yun nga, paano ka nagsimula na nga dun sa acting na content mo? Paano mo naisip yun? Ano ba tawag Yung dun? parang lagi kang Oo, galit oo, na... oo. Gusto ko lagi mag-viral. Yung gusto ko, inisip ko na, sakay na-imagine ko yung hugot-hugot ko eh. Hindi. So, okay, gusto mo syempre mag-viral. Pero Oo. syempre, nung umpisa, hindi naman ganun yun eh. Pag gusto mo mag-viral, mag-viral Oo, ka agad. Hindi oo. naman siya ganun eh. Paano mo naisipang gumawa na ito yung gagawin kong content? Parang ano ba, aksidente lang yun? Hindi. Kasi may mga hugot ako na gusto ko sabihin na hindi ko masabi. Oh. Abot sa parents, abot sa ibang tao, Oo. abot sa feeling ko wala nagtitiwala sa akin. Yung kahit yung parang, kaya lang ako, kahit sa paggugupit nga, ano nga lang eh, lakasan na loob na lang yun eh. Dinadaan ko lang sa boka-boka para magkaroon ako ng customer eh. Oo eh. 'Di ba? Parang ano ko to, yung way ko. Mga frustrations mo, nilalabas mo. Oo, nilalabas ko. Yung, bakit? Ano ba dahilan? Ba't ka ba nagagalit sa akin? Yung mga ganun. Tapos, pinopost ko yun. So, naisip mo lang, gusto kong ilabas yung mga saloobin ko. Inacting-acting mo, Oo, tapos ganun. nag-viral. Katulad yung sasabihin ko lang, bakit inay? Ha? Buong buhay ko, hindi ko naramdaman yung pagmamahal niya sa akin. Mm. Sana kahit konti man lang, lahat naman ginawa ko para sa'yo. Bakit parang wala? Bakit? Yung kurtina nga, pakibuka. Ganun biglang magtatawanan. O yung iiyak na ako, biglang tatawanan, ganun. Ano yung first video mo na nag-viral? Pero last First year lang video, to eh. yung 2024. ano ba yung Diyos ko po? Yung Diyos ko po! Ah, Diyos si ko Diyos po! ko po. Ayun, Diyos ko po! Diyos ko! Yung sobrang yung, Nabi, sobrang, tulungan niyo po ako! Tulungan niyo po ako! Oo, sige. Parang ako, Diyos po! Diyos ko! Diyos ko! Ganon, ayun. Si Diyos ko Viral. po. Oo, si Diyos ko po. Tapos, syempre, pag naging viral ka, marami mga lalapit sa'yo ng mga brands, mga collaborations, ganyan. O may mga lumalapit na agad, nakikipagkula, babayaran ka. Oo. Unang-una pumunta dun sa akin talaga si Pons. Phones? Si Pons, TikTokers din yun. Sikat okay. din yun. Si Fonz. Si Pons, oo. Oo, si Fonz. Okay, I love you, Pons. So, Ayan. parang kinulab ka ni Fonz. Oo, pumunta dun. So, I guess question ko is, galing sa sobrang hirap ng buhay mo. Di ba? Ang hirap ng buhay mo. Oo. Ikaw, 20-20 nga yung gupit mo. O, 20-20 kupit ko. 15 pa nga eh. Tapos anong feeling na biglang may lalapit sa yung mga brands, tapos ang offer agad 200,000. Kung baka medyo mas mabilis na yung dating ng pera sa'yo. Hala, hindi ako nagpapasalamat ako kay God talaga, Lord. Siguro ito yung sagot ni Lord. Yung parang, eto, puro na lang paghihirap to. Eto, bigyan ko naman to ng pararamdaman ko sa kanya na hindi niya mararamdaman. Tapos, yung birthday ko nga, na hindi, buong buhay ko wala akong handa-handa, ni pansit, ni cake, hindi ko naranasan, tumanda ako ng 50, tumanda na ako. Walang nagbibigay sa akin ng mga cake na ganyan. Wala nagbibigay. Hindi nga ako nagbibigay. Kasi nanay ko talaga, taon-taon binibigyan ko talaga yun. Nagpapapansin talaga ako sa nanay ko. Hanggang pagtanda, binili ko ng piga na pang matanda. Ibibili ko ng daser ni nanay ko. Ibibili ko ng sandals ang nanay ko. Tapos gugupitan ko yung nanay ko. Kukulayan ko nanay ko. Ba't para sa akin, para walang, hindi, para walang, appreciation? Hindi, wala, lagi na lang, ayun, ganun. So ngayon, nung nag-birthday ka na, may mga nagpadala sa'yo? Si Direk Mardy. Yes. Ayan, si Direk Mardy. I love you, Direk Mardy. Yung Kaya, naging mahal ko rin. Oo, napamahal din ako dyan. Naging manager mo. ko yan. Malaki respeto ko dyan. Kumbaga, nandahil sa kanya, first time ko na binigyan niya ako ng pinaghandaan ako, ng pinaghandaan handa talaga. Talagang handa. Sabi ko, salamat buong buhay ko ngayon lang ako nakaranas ng handa-handang. Yung may cake, yung may lobo. Yung feeling ko parang elementary ako. At dahil dyan, ilalabas na po natin ang mga cake para kay Hindi, gano'n. Ayun, kaya ngayon ko lang naramdaman. Kaya sabi ko, ay salamat. Akala ko mamamatay na lang ako na
na gano'n na lang. Alam mo, ang hirap sa mga content creators, or hindi naman sa content creators Oo. particular, ang hirap sa mga taong galing sa hirap, na biglang dumadating yung pera. At kumbaga, wala silang financial literacy. Oo. Maraming example niyan mga nakapag-artista, biglang lumaman, hindi nila alam kung paano i-handle yung pera nila. Oo. Kakapanood ko lang recently kay napanood ko yung kay Susan Tayo with, sino yung sumasayaw-sayaw na parang macho dancer? Si Gulapa? Alam, Dante Gulapa. Tapos kwento niya na as in talagang nagpautang siya milyon-milyon, Oo. tapos naging nasugal siya, yung nalulong sa Ay, sugal. ayan, hindi. So, naubos yung pera niya. Naubos yung pera niya. Ikaw, paano mo na-handle yung pagdating ng maraming pera? Nagkaroon ako ng pera, hindi alam ng mga anak ko yun. Sabi ko, magiging maramot muna ako. Uunahin ko yung sarili ko. Sinabi ko yan, Lord, uunahin ko muna yung sarili Very ko. good. Hindi, may tabi ko 100, may tabi ko 100, may tabi ko 200. Kung saan nakatabi yan, may mga Na pera? May kaibigan, pinapatabi ko sa kaibigan ko. Like 100,000 or 100 piso? Di ba nakatabi ko na 1 million? Nakatabi ka Pero ng 1 hindi million? hindi sa bangko. Saan mo nilagay? Kung saan sa mga pinagkakatiwalaan, marunong ko alam ko, ramdam ko kung sino dapat pagkatiwalaan. Basta yun na yun. Mabait Okay, so naman. basically, Hindi pinatago mo sa mga pinatabi, kaibigan sa mo. mga kaibigan ko. Iwalay-hiwalay. Okay. Ayoko naman na isa, at least lukoy man ako na isa. Meron pa Hiwalay-hiwalay. ako. Okay. Ganon. Tapos naka-reserve, nakatabi Na ko 1 million. Ano? Binili. Ang ginawa ko, hindi alam ng anak ko na may tabi ko noon, binili ko agad ng bahay. Oh, wow. Pinarent ko, pinaupahan ko. Etong bahay na yan, hindi ko ipapangalan sa yan, akin yan. Para kapag may nangyari na kunyari, emergency, pwede ko isanla. Ang ginawa ko dyan, paupahan ko lang yan, buwan-buwan. Para tumanda man ako, meron akong income buwan-buwan. That's good, very Ayun, good. binili ko yung bahay na yun sa Montalban. Tapos, yung bahay ko pang, di ba narelocate nga ako dyan, Oo. pina-third floor ko. Wow. Tapos, nagbayad ako yung utang ko sa NHA, nagbayad ako. National Housing. Oo, National Housing, para konti na lang hulugan ko. Very good. Inuna ko yun, pero sa gamit wala. Inuna ko talaga, kaya walang luxury, wala yung mga mag-branded na gamit ko. Inuna ko talaga, lahat ng pera ko, ibinili ko ng bahay talaga. Pinapaupan, hindi alam ng anak ko yun. Ngayon, alam na nila. Oo. Ang sinabi ko lang yan kay Ina Evans. Oo. Sinabi ko alam mo, Ina Evans, pakabili ko ng bahay. Sinabi ko kay Ina Evans yun. Pero ngayon, alam mo kaya ang gusto ko dito kay Arman. Kasi of course, obviously, I've met a lot of people na biglang sikat. Alam mo yon. And minsan talaga pumupunta talaga sa ulo yung pumupunta talaga sa ulo yung kasikatan nila, Uy, kumbaga. may sasabihin pala ako. Sabi kong ganun, kahit hindi pala, thank you Lord kahit hindi pala ako matalino, binigyan niyo pa rin pala ako ng way dito. Of course. Sabi ko nga, thank you talaga Lord. Salamat. Kasi kahit hindi ako matalino, binigyan mo pa rin ako ng regalo. Salamat talaga. Salamat. Sobrang salamat. Lagi ako nagpapasalamat. Talaga. Kasi hindi ko sukat akalain. Dati, makahawa ka lang ng 50,000 o noon, nakakatabi ko. Tapos nakahawa ka ng 1 million na sobrang saya ko. Nakahawa ko ng gano'n dahil sa rin yun, sa Palawan Pay din. Oo. Tapos yung iba, mayroon ding Shopee, mayroon ding National Bookstore. Naging endorse din ako ng gano'n. Tapos yung mga iba-iba na rin, marami rin. Hindi, kaya nga, tulad ng sinasabi ko, ang dami ko naman na-meet na, alam mo yun, kumbaga mga biglang sikat, ganun. May Oo. tendency talaga na mapunta sa ulo nila yung fame. Pero with Arman, kasi since nakalala kita October, ganyan, di ba, last year, Oo. kasagsagan mo talagang sikat na sikat ka nun. Pero until now, very humble ka eh. Ayun po. literally, Sinabi ko lang, pinangako ko ka talaga kay God yan. Sabi ko, Lord, pag biligyan mo pa ako ng pagpapala, dodoblin ko yung kabaitan ko. Wala. Sinabi ko na sa mga followers ko yan, alam nyo, nagpapasalamat ako sa inyo kasi ang laki ng pinagbago ng buhay ko. Lalo kung ano ko noon, kung ano galawang ko kumakain akong ganun, ganun pa rin ako, walang magbabago dun. Walang magbabago dun. Ganun pa rin, ang galawang ko, yung parang Arman noon na nakilala, walang nagbago. Di ba? Kapag nag-live sila ako. Sasha ba? Sila Sasha, ganyan ka kilala nila Sasha. Na? Ganyan yung ganyan yung personality mo nung kilala ka ng mga parloristang bakla sa inyo nung araw. Ganyan ka na. Ganyan. Ibig sabihin, yung pagkatao mo, ganyan ka na dati pa.
Hindi pa, ang alam pa nila na parang lalaki pa lang ako. Sila Sasha. Oo. Okay, okay. Nalaman na late na lang yan. Oo. I see, I see, Oo. I see. Saka hindi nila alam na bala ko magupit. Hindi na lang tinitignan ko sila magupit. Ay, ganun pala magupit. Hindi siya paano ganyan, hindi. Tinitignan ko lang sila. Parang kunyari, katulad ng ay, ganyan pala, ay, ano pala yan. Napag-aaralan mo. Pero hindi mo na, ay, paano yan? Siyempre nakakayang, paano yan? Makaka-istorbo kapag magtatanong ka, di ba? Oo. Siyempre nire-respeto mo yan. Pero ikaw, handa ka bang malaos? Ay, sinabi ko na yan. Sabi kong gano'n. Hay, salamat kahit malaos ako nakabili ko ng bahay. At nagpapasalamat ako sa Diyos kasi nakilala ko na nag-guest ako sa TV na extra ako. Dati nga lang sa SM pag may TV ganyan, yung gaganon-ganon ako. Yung mga, pag naglalakad ka, may makikita minsan, gaganon-ganon pa ako Saka noon nga kapag pumupunta ako sa Das Entertainment, sila Marilyn Reyes, tapos nagko-concert sa may, sa SM, nanonood ako yun, sa may SM, North SM, nag-mini concert, saka sa SM Mega Mall. Nandun si Ni Marilyn Reyes. Marilyn Reyes. Okay, nandun just so ako. you know, fan na fan po. Ay, so, idol na idol siya. si Marilyn Reyes. Idol na idol niya po si Marilyn Reyes. Pero- At dahil dyan, let's all welcome Miss Marilyn Reyes. Charot! Hindi, idol na. Gusto kong mga kanta niya, sad song, don't you know, somewhere along the way, ingat ka, mahal kita, may minamahal. Wait lang, na-meet mo Love me like the first time. Na-meet mo na si Marilyn Reyes ng ganyan, katrabaho mo na? Hindi pa. Nung bata siya, nakita ko sa Cubao. Pinupuntahan ko siya sa Cubao, tinititigan ko siya. Sa Cubao, hindi niya alam yun. Nakakatakot naman tinititigan. Oo, hindi. Nandun siya sa Cubao. Sa Cubao pa sila nakatira nun. Taga-Cubao si Marilyn Oo, Reyes. sa Cubao. Pinuntahan ko siya, bata pa lang si Marilyn nun. Nandun ako, pumupunta ako sa bahay nila. Kakatakot naman yan, Oo. pinupunta mo sa bahay. Hindi, kasi may kasama rin ako mga fans niya rin. Okay. Oo, tapos binibigyan akong French fries. Sabi sa kanya naman, okay, kainin mo itong French fries. Sabi sa, ay, hindi po. Kasi pag hindi mo kinain yan, galit ako sa, kakainin ko. Ganun. So, sobrang pangarap mo makatrabaho si Marilyn Reyes. Pangarap ko talaga, kahit walang tiit. Kahit wala rin ako. O yan, nananawagan po kami sa management ng GMA, sa manager po ni Miss Marilyn Reyes, na sana po mapagbigyan niya po makatrabaho ni Arman Salon, Oo. maka-acting niya at makasama sa isang show si Marilyn Reyes. Ang favorite kong role niya, yung aswang. Naging aswang si Marilyn Reyes. Hindi, yung role niyang aswang. Saan? Sa Shake, Rattle, and Roll. Naging Sa aswang mga siya? undin, hindi. Siya bida dun Kaya na nga, ito naman. Oo, sa nasa may undin. undin, oo. Favorite ng asawa ko yung mga undin Oo. Oh, okay. So, ngayon na syempre, mayaman ka na. Hindi Ano naman, wala ganun. Ano ka ba mo? Ikikat yun na. ito na nga, hindi ka cut yun, hindi kami nakakat basta-basta dito. Okay, hindi naman mayaman. Kumbaga, Wala. kahit na paano, hindi Yung ka pera na, ko nandun na sa bahay. Speaking. kahit na paano, hindi ka na lugmok sa hirap. Oo, yun, diba? oo, Hindi ka na oo. ba- Ano, nag-iba ba ang trato ng mga tao sa'yo? Like, mga kamag-anak mo, mga kaibigan mo? Ipinagmamalaki na ako ng mga kamag-anak ko. Pero, pag ipinagmamalaki ka ng mga kamag-anak mo, natutuwa ka, pero noon, gusto ko ipagmalaki nila ako kahit konti. Parang, yun ang inaano mo, yung lahat ginawa mo talaga. Yung lahat ginawa mo, magpapansin, naging mabait ka. Kasi mapagbigay ako kahit wala ako. Alam ng mga kamag-anak ko yan. Alam ng kapatid ko yan na pag pumupunta, hindi ako pupunta sa bahay, sa lugar namin na wala akong may ibibigay. Gusto ko may aabot ako na kahit ano, kahit payong, kortina. Talaga ba? Ay, ganun ako. Kaya pag may bag ako dyan, puno ng kortina, puno ng payong yan. Gusto ko may abot ako. Pag wala akong may abot, ayoko magpakita. At kahit kailan hindi ako naging pabigat, at kahit kailan hindi ako nanghingi, gusto ko, ako ang nagbibigay. Kaya nga minsan gusto kong pumunta, alam ko ako na naman ang taya na naman. Kaya saka nag-expect na sila na kailangan malaki ibibigay mo, syempre. So, ngayon, okay, just klaro ko lang. Ang sinasabi mo is, dahil alam ng mga kamag-anak mo na may pera ka, pagpupunta ka instead na gusto mong pumunta sa kanila para bumisita, nagdadalawang isip ka kasi, alam mo, pagpunta doon, ikaw na nga bibisita, ikaw pa maglilibre. Oo, Ako, ganun. marami nakaka-relate dyan ng mga katsaan natin. Hindi, totoo yan. Yung bang ako naman, kahit pakainin mo lang ako ng kahit na may tuyo o kanin o ilibre mo lang ako ng burger, napakasaya ko. Kasi sa akin, kahit pinakamalit na bagay,
Big deal na Oo, for you. kasi dahil kamag-anak, dahil mahal ko, gusto ko, mapagbigay talaga ako. Kahit hindi ka nangingi, nagbibigay talaga ako. Kahit di ka mangingi, eto. Hindi nila alam, nagbigay na ako. Mahilig ako mag-abot talaga, kahit hindi pa ako kilala. Pero ngayon, ang problema ay... Tutulong pa rin ako. Ganun pa rin ako. At sinabi ko nga sa sarili ko ngayon, pag ako kumita ngayon, hindi na ako bibili ng bahay. Hindi na, kasi ang gusto ko naman, pinangako ko kagad dyan. Sabi ko, Lord, kapag kumikita na, kunyari kumita ko ng 5,000, yung 2,500, akin. Yung 2,500, itatabi ko yan. Para pagpunta ko doon, Ibibigay mo sa kanila? hindi, iba-iba bibigyan ko. Gusto kong bumawi. Sa mga kamag-anak mo? Babawi ka Sa mga kamag-anak ko. At hindi lang sa kamag-anak. Kahit sa mga matatanda na mga senior. Kasi minsan talaga naawa ko sa mga senior. Kasi yung parlor ko, katabi lang ng infirmary, mga matatanda doon na binigyan ng reseta, walang pabiling gamot. Sabi ko gano'n, Lord, bigyan niyo pa ako ng pagkakataon na kahit na maliit lang ang kinikita ko, gusto kong ngayon inuna ko lang sarili ko para makabili ng bahay. Pero ngayon, hindi ko naiisipin yung mga ganyan-ganyan. May bahay na ako eh. Iisipin ko naman makatulong. Makatulong sa, yung gusto kong tulungan. Maraming bata na binibigyan ko dun. Kuya Arman, wala akong baon. Sige, eto baon. Mga bata doon, binibigyan ko ng baon. Kahit ngayon, may mga bata nangingi sa akin ng baon. Binibigyan ko ng mga baon-baon yan. Mga bata, ilang bata, mga binibigyan ko baon dyan. Tapos pag may mga matanda dyan, pag walang may reseta pero walang pambili ng gamot, ito dagdag mo to, bahala ka na lang dyan. Kung anong bibilin mo na lang dyan. Kahit mga kanya may matanda nagpapagupit. Walang pera. Minsan kinukulayan ko yung matanda. Naikulayan kita, Nay. Alam ko mo kung walang pera naman. Gupit. 50 lang naman ang gupit ko sa babae. Kahit 50 lang ang gupit ko kahit sa lalaki. Ganun ako mag-pressure. Doon sa salon mo? Oo, 50 lang. Tapos, Nay, gusto mo kulayan kita. May tira akong kasi yung may natirang pangkulay na ginamit ko sa customer. Kukulayan ko. Na doon mo na ng balawan para bumata ka. Ganun ang ginagawa ko. Kaya minsan mga nanay tuntua sa akin, iiyakan ako. Ganun. Minsan, mahilig ako manggalik sa mga matatanda. Kasi, yung pagmamahal ko sa nanay ko, hindi ko nagagawa. Kaya sa ibang mga matatanda ako bumabawi. Buhay pa ba yung mama mo? Patay na. So hindi... Pero bago man namatay nanay ko, ako hinahanap ako ng nanay ko. Sabi ko, Arman, bago naman, kapit-kapit sa akin yun. Hindi nga siya nagsorry sa akin, pero nakikita ko sa mukha niya yung maparid kasi nanay ko eh. Hinawakan niya mabuting kamay ko. So, parang hindi naabutan ng nanay mo na nakaraos ka na? Oo, sabi ko, Nay, alam mo ba, ito nga gusto ko ipakita kasi hindi nyo nga ako kayang ipagmalaki kasi puro bading kami. Tapos yung namatay yung anak mo. Sana kung nabubuhay kami, ipagmamalaki. Siguro may pagmamalaki kasi yung gusto ko may pagmalaki ko kahit noon pa kaya hindi tamad naman ako mag-aral eh kasi sinasabi na hindi ka makakatapos kasi mahina utak mo, bobo ka. Imposible makatapos ka. Saka dapat marunong ka makisama sa mga tao, sa mga kamag-anak mo, sa ibang tao. Pakikisama mo yan kasi pag namatay ako kawawa ka. Sabi ko hindi mangyayari yan, inay. Hindi mangyayari na yung sinasabi mo na pupunta ako sa mga kamag-anak para pakakainin, hindi mangyayari. At makikisama ko dahil kasi sabi ko, marunong kayo makisama dahil pag namatay ako, lalo ka na Arman, wala kang alam, tanga ka. Kailangan marunong ka makisama para makakain ka. Pero hindi ko. Hindi mo hinayaang mangyari sa buhay mo yun? Oh, yeah. Napasalamat ako sa nanay ko na, alam mo na kaya nakatapos ako dahil sa'yo. Kasi inano mo ko eh, yung hindi yan. Ginawa ko. Oo. Kumbaga parang challenge mo yung sarili mo. Nagpapasalamat pa rin ako sa nanay ko kasi challenge niya ako. Siguro, kaya siguro nandahil din kay nanay, nagkaroon ako ng anak dahil sa kanya. Kasi nga gusto ko maging lalaki nga para mahalin ako eh. Grabe. Diba? Grabe. But at least meron kang 5 anak ngayon. 5 anak. Kumbaga, 4 na apo. nagpakalalaki ko para mahalin ako ng nanay ko.
Pero naging masaya ka naman na nagkaanak ka. Masaya ako, mababait ang mga Hindi anak mo naman ko. nire-regret. Hindi mo naman pinagsisisihan Ay, yan. hindi. Ang babait ng anak ko. Sanabi ko nga, kahit hindi ako maging mayaman, wag lang magkasakit ang mga anak ko, Lord. At maging pasaway, Hindi no? na dinalangan. Sabi ko, Lord, sana po maging mabait ang anak ko, marunong gumalang, marunong rumispeto sa matanda. Panalangin ko talaga maging mabuti mga anak ko. Yun ang inaano ko, kayo maging mabuti, kailangan mahaba pasensya. At wag na wag kayong magiging mayabang. Lagi ko pinagsasabi mga anak ko na huwag kayo magiging mayabang. Kasi kapag naging mayabang kayo, hindi na lang magsasalita mo, bigla na lang mawawala yung taong nakausap mo. Sa pagbabalik po natin, mula sa pagiging content creator, tuluyan ng naging artista, aktor, ang isang Arman Salon. Hello, grabe, hindi May na. pelikula ka, di ba? Oo, Hello, tapos nasa Kaya GMA ka. ayaw nga pala, salamat Wait lang, kay mamaya- Direk. mamaya mo sabihin. Sige. Sa pagbabalik po natin, Baka makalimutan ko eh. Pag-uusapan po natin ang journey ni Arman bilang isang uma-acting aktor. Sa pagbabalik po yan ng Think Talk Tea. Kala nyo tapos na ang ating alugbati portion? Of course, not yet. So, hello sa ating mga katsaa. Tulad ni Zoilo El Jonem Espa from Coronadal City, Kuya Remington De Castro mula sa San Roque, Castillejo, Zambales, Christine Castillo Dimatulak from Pampanga, Juan Fidel Guevero from Davao, Joy Tereliza from Quezon City, Angel De Leon from Parañaque, and Ruben Belosilio mula sa Kalinog, Iloilo. Marami pong salamat sa inyong lahat for tuning in. And syempre, it's our honor na mabati po namin kayo. Don't worry kung di po namin kayo nabate. Baka po, nasa mga previous episodes po namin kayo nabate or pwedeng sa mga future episodes. So please, make sure na tumutok po sa Think Talk Tea all the time. Thank you! Nakasubscribe ka na ba sa Think Talk Tea YouTube channel? Napansin po kasi namin na marami sa aming viewers ay hindi pa namin subscribers. So kung hindi pa kayo nakasubscribe, we would super appreciate it if you can subscribe to our channel at syempre, i-turn on nyo na lahat ng notifications para updated kayo sa aming mga uploads. Yung mga Think Talk Tea, mga katsaan natin, parang mas, totoo lang, nag-i-enjoy sila pag yung mga topics ko ay hindi necessarily laging sikat yung mga guests. So sinasabi ko naman na even for us, hindi naman kami exclusively nag-guest lang ng mga sikat, mga artista, content creators. Ang gusto talaga naming umuupo sa upuan natin ay yung mga taong may kwento. So hindi kita inimbita dahil content creator ka or dahil nagiging talent kita. Inimbita kita kasi alam kong marami kang istorya na hopefully maka-inspire sa ating mga katsaa. Pero hindi ko alam itong mga ibang storya na to. Sobrang nabigla nagulat na nga lang din eh. Kala ko yung pagiging ano mo lang na parang may mga anak mo lang yung pag-usapan natin. Pero parang ang dami mo rin parang pinagdaanan. Ay, sobra. Hindi lang marami. And for me, feeling ko, the reason why you are given the platform, kung bakit ka nabigyan ng pagkakataon na sumikat or magkaroon ng mga followers is because kailangan malaman ng mga tao na even for someone like you, katulad mo, kahit mga tao katulad mo na talagang lugmok, kung baga tayong pinagdaanan, merong capacity, may kakayahang makaangat at sumikat, magkaroon ng pera at maging inspirasyon. Kasi kung nakikita mo ng lahat ay maganda, then sasabihin ng mga tao na nasa lugmok din na parang, sila lang yung may kakayahan na makabangon. Hindi Arman is a testament that as long as may pangarap ka at pinaglalaban mo yung pangarap mo, dreams can come true talaga. Ngayon, speaking of dreams can come true, kayo na-mention mo na kahit sa SM lang yung mga ganun arte-arte lang ka. Anong pakiramdam na maging, parang, meron kang show sa GMA dati? Olongga? May Ilongga Girl. Saka yung Maka. Saka Wish Ko Lang. Saka Wish Ko Lang. Kung nakapag-arte ka doon. Naging bahagi ka ng teleserye. May pelikula ka rin, sabi mo. Kay Sasa Girl, Multwo. Ayan. Multwo. Multwo. Kasama ka doon. Kasama ko doon. Multo ako doon. Ayan. Maganda nga Okay. Kasama ba si Miss Eugene Domingo dito? Kasama si Eugene. Saka si Jan Lapos. Marami. Okay. So, anong feeling na Saka si maging, Pipay. anong feeling na maging talagang, yung talagang artista na, aktor? Nakakapag-acting ka kasama ng mga sikat na mga artista. Anong feeling? Feeling napakasaya. Parang nakalutang ako sa saya. Parang hindi ako makapaniwala. Kahit ngayon, parang hindi ako makapaniwala. Pero sinasabi ko naman na gusto ko kahit maliit lang ang role ko. Kahit napakakunti ng tip ko, kahit wala akong TF.
okay lang. Basta't mabigyan lang ako ng Pagkakataon? pagkakataon na ano din. Kasi number one, mahirap din ako sa script. Kaya, di ba sabi ko nga, mahina nga ako, di ba? Kaya sabi ko, wag niyo ko bibigyan ng role na yung Aaralin mo talaga yung script. Oo, yung, lalo kapag sobrang haba. Siyempre, hindi mo minsan ina-adlib ko na. Kumbaga, kabisado ko, yung iba, makakalimutan ko. Ano, dahil hindi mo kayang memorizein? Na-memorize ko, pero hindi naman sobrang dami. So, sino na yung mga nakatrabaho mo at naka-encounter mo sa showbiz? Si Harlene Mulak, si Alex Bobby, si Empoy, si Gillian Ward, si Michael. Si Jillian Oo, Ward. si Gillian Ward. Ayan. Okay. Anong feeling na pag and action! Acting ka na. Anong feeling na kasi pangarap mo lang siya tapos nagkatotoo na? Parang yung natutuwa talaga ako, super saya. Nandun lang ka ba? Sana wag ako magkamali. Oo. Sana intindihin nila ako ng director. Director. Sana intindihin nila ako ng director. Sana dinadala, sana bigyan niya lang ako kahit konting script lang. Ganun lang. Wag na yung sobrang. Yes. At marami ka rin mga nakakollab ng mga content creators, ano? Opo. Sila talaga yung lumalapit sa'yo? Opo. Hindi ikaw yung lumalapit sa kanila? Hindi po. Si Sophie, si Pons, ayun na yun. Marami. Marami Kasi po. even kami nga, di ba, kasama ka namin minsan sa laro tayo. Opo, sa laro tayo yan. Kung gusto yung mapanood si... Ay, siya nga pala. Grabe yun. Talaga napakabait na director namin. Ayan. Sobrang bait, napaka-humble. Saka ang dami kong naging project sa kanya. Kaya sobrang saya ko. May thank you naman. Oo. Totoo naman. Saka sinusulit ko talaga kahit na, alam mo ba, nung time na di ba, nag-ano May tayo energy. yung sa ano ba yung, hindi naman laro tayo, di ba, yung pumunta tayo, may kanta-kantahan. Music video. Music video. Meron din akong nun, yung katulad na aalis ako. Oo nga. Inindiyan ko, sabi ko, ikinancel ko na lang. Para sa'yo. Thank you. Sa totoo lang, dapat, sabi ko, ay, pasensya na talaga, ayoko na kahit na maalis na lang ako doon. Oo. Alam nila yun, sinabi ko, anong oras ba kasi, aalis din ako ng 2:00. Sabi ko, ay, mga 3:00 pala, alis ako. Di ba ginabi na tayo noon? Oo. Tapos nag-aalisan na sila. Ay, wag na. Lahat na nag-aalisan na. Magpaiwan na lang ako. I-cancel ko yun. Siyempre, pinili pa rin kita. Ay, thank you I naman love so you. much. Hindi, Oo nga, alam niyo, pinili masarap pa rin katrabaho kita. si Arman. Nakakapagod lang po talaga Oo. siya bilang tao. Talagang yung energy niya ay talaga namang, pero, ano siya humble talaga. Dinadalangin ko kagad dyan, healthy lang. Oo. Basta sabi ko, Lord, basta't malusog na ako, okay lang kahit na barya-barya lang ang pera ko. Oo, pero hindi, marami kang inquiry eh. Ngayon, di ba, marami nag-inquire sa'yo, mga trabaho, ganyan. Pero ngayon, dahil nga, syempre, kilala ka na rin kumbaga parang, nabibigyan ka na rin ng pagkakataong umacting, di ba? Ano talaga yung gusto mo nang gawin? Kasi, mag-content ba o maging artista? Maging extra. Gusto mo maging extra? Extra lang. Yung mga kahit na extra sa mga teleserye, kahit na malit lang ang role ko, masena ako dun. Pero yung regular. Kumbaga Regular. Kahit maging regular. Kahit singit-singit lang ako. Hindi naman ako naghahangad na, lang ako, pang support na lang, ganun. Masaya na ako sa ganun. Kasi, sa akin lang, hindi na ako naghahangad ng pera talaga. Ang masaya na ako sa kalusugan ko, nakabili na ako ng bahay. Kung ano pa ng, sa akin, kahit baratin ako, okay lang. Pero pinagpapatuloy mo pa rin. Ginagawa ko naman to para makatulong din sa pamilya. Di ba sinabi ko na, kapag kumita ako ng 5,000 o 4,000 hati, yung 2,000, gusto kong bumawi rin lalo't sa mga matatanda. Oo. Kahit hindi mo kamag-anak, Hindi ko hindi masarap tumulong sa mga hindi mo kamag-anak, iniiyakan ka. Nagpapasalamat. Oo. Para ang sesena, kunya bigyan mo nga lang ng 200, 300, iiyakan ka na eh. Talaga? Kamag-anak, pag binigyan mo ng ganun lang. Nakaka-relate po. #let us know in the comment section kung nakaka-relate din po. Kasi marami mga Pilipino. Hindi kasi naawa nga ako yung matanda, binigyan ko ng 200 lang yun ha. Wala kasing reseta pero walang pabiling gamot. Ba't nagpagupit sa akin, bibili nga ako ng gamot, wala akong pambili. Sabi mo.
Ay, ganun ba, Nay? Eto, 200, okay na yan. O, iniyakan ka. Ay, sabi ko, hala, 200 lang binigay ko pero umiiyak sa akin. Ang sarap tulungan ng yung ibang tao, Mm. ganun. Pero kasi marami tayong mga OFW nakaka-relate diyan, mga tao, lalo na yung mga Pilipino sa ibang Oo. bansa na parang aminin naman natin, let us know in the comment section na parang minsan talaga merong expectations yung mga kamag-anak mo Oo. sa'yo. Saka speaking, OFW, alam mo kaya mga iba gusto nang umuwi, pero hindi na umuwi dahil alam nila na mauubos ang pera nila. Kaya parang alam ko yung nararamdaman ko na gusto mong pasyalan, gusto mong umuwi, pero hindi ka na rin nila maiintindihan, lagi silang aasa, ganyan. Mm, 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 mm. 'Di ba? Kaya minsan, nangungulila na lang sila. Ng ano? Nangungulila sa pagmamahal kasi ang iba pera lang ang habol. Let us know in the comment section kung #relate ang kwento ni Arman. Ngayon, Arman, gaya sinabi ko, isa ka nga, parlorista ka pa eh. Nagugupit, Parlorista, content creator ka at artista ka din. Ano yung parang trabaho mong pinakagusto mo talagang gawin dyan? Sa ngayon gusto ko pa rin magupit pero hindi na ako nagpapakapagod. Dahil may bahay na ako eh. Sinabi ko sa sarili ko na pag Lord, kapag sa lagi kong kausap si Lord eh. Sa Lord, kapag sa isang taon nakabili na ako ng bahay, ang gagawin ko naman, hindi na ako masyadong magugupit. Maggupit lang ako ng 6, masaya na ako. Per week? Dati kasi umaga hanggang gabi gupit eh. 6 per day. Oo, kahit 10 or 6, masaya na ako dun. Yung parang nililibang ko na lang sarili ko. Kumbaga, hindi na ako naghahabol ng pera. Hindi na ako naghahabol ng pera. Gusto ko yung isisingit ko yung pahinga na, yung pangarap ko na pangarap ko gumising ka ng alas 10, alas 11. Pangarap ko kasi lagi na lang ako alas 6 nagigising ng maaga eh. Tsaka kumbaga parang Oo, pagod na yung katawan ko eh. Ganyan ka na buong buhay mo. Oo, buong buhay ko. Bata pa lang ako. Dapat ka na ngayon. Baby pa lang ako. Ganyan na lang lagi. Baby pa lang ako. Wala pa akong kamangma. Elementary pa lang ako. Alas 5 gigising ka na. Kapag hindi ka gumising, ikaw na hindi ka kakain dahil pagagalitan ka kapag kumain ka. Pagagalitan kapag kumain ka dahil ang kapal naman ng mukha mo, kumain ka, tanghali ka nang gumising. Anak ako nun. Grabe naman ang trauma na inaabot ng isang Arman Salon. Ayun. Grabe. Kailangan talaga. Kahit nga, kunyari may mga bisita kami. Matutulog kami sa mga sa set, yung mga bisita sa kwarto. Minsan nga nanay ko, may Game Boy ba yun? Game Boy. Bimili nanay ko ng ganun. Hindi ako nakalaro ng ganun. Ang naglalaro yung mga kumari niya, yung mga inaanak niya. Kasi? Parang anak nila ako pero hindi ako makalaro ng game. Parang ang naglalaro yung mga kumari niya, mga inaanak niya, mga ganun. Weird. Weird talaga. Sa totoo lang. Pero ang mahalaga, Arman, ang mahalaga dito ay nakaahon ka. At Oo, hopefully, nakaahon. dire-diretso yan, di ba? Oo. Basta just keep on doing what you Pero do. ipapangako ko talaga na gusto kong tumulong. Yun ang number 1 lalo sa mga matatanda. Gusto kong tumulong at mga bata na walang pambaon. Kaya yung magbibigay. So guys, kung gusto niyo pong makatulong sa mga tinutulungan ni Arman, i-message niyo po siya sa TikTok, no? Malay mo, meron tayong mga katsaan na Hindi, gusto meron naman. Hindi ko, ayoko na ng ganyan. Sa akin na wag, kahit di na kayo mag-ano. Basta, Hindi. Ibig sabihin, kung sila, ay parang gusto kong tulungan yung matatanda na tinutulungan ni Arman. Oo, ayun, Gusto oo. na magbigay sa'yo ng oo. Pwede ka nila i-message siya. Masarap. Ipapabibidyo ko pa yun. Oo, kaya na nga. Para alam ng mga katsaan natin na talagang napunta sa matatanda o sa mga Oo, bata. oo. Pwede niyo po siyang i-reach out kasi siya at least talaga, didiretso niya Kasi tulong tabi talaga. namin ng hospital eh. Oh, Kaya yun alam nga, ko. oh. Katabi na rin namin yung mercury drug. Oh. Kaya alam ko mga eksena dyan. Minsan, nasa morgue na yung namatay. Wala pang pumupunta. Maawa ka na lang. Kaya nga kawawa kapag wala kang pera talaga. Totoo Nakakaawa. Ngayon, Arman, dito sa TikTok team, meron tayong tinatawag na manifestation table. Ano Hawakan mo yan. Hawakan mo itong table na to. Kung meron kang mga pangarap, mga goal mo sa buhay, ganyan, na gusto mo pang maging reality. Alam ko na marami ka ng pangarap na nagkatotoo. But ito talaga, as long as naniniwala ka, humawak ka dito, kumapit ka dito, possible siya magkatotoo. Ano yun, yung pangarap na yun? Ma-extra sa TV. Yung kahit extra lang. Pero nakapag-TV ka na Oh, eh, hindi, nakapag-Ilongga girl ka ayun, na nga oo. eh.
Ayun, sige. Maging regular, Maging siguro. regular. Maging regular. Pero, kahit na ano lang, extra malilit lang ganun, okay na yun. Hindi na ako naghahangad na Kumbaga ganun. parang ano, yung anong tawag. O singit-singit lang ako. Mga sunog baga. Oo, kahit sunog baga, kahit ano, kahit ugaling kanal. So basically, gusto mo maging mas maraming project sa TV? Oo. Okay, okay. Mm-mm. Meron pa ba? Wala na, sapat na po yun. Gusto ko pa rin tumulong, ganun. Hmm. Mga etong taon na talaga ngayon, hindi ako mayaman, pero gusto kong tumulong. Gusto kong magtanim ng kabutihan. Gusto ko bawat araw, may nagagawa kong maganda. More projects Oo, din? habang malakas pa ako, gusto kong bumawi. Ayoko yung may hina ka na, saka mo na sa isip yan. Hanggat malakas ako, gusto kong tumulong. Yes, yes. And of course, Arman, how do you see yourself 5 years from now? Ano yun? 5 taon mula ngayon, paano mo nakikita ang sarili mo? Alam na yan, ilan taon ka na? 60 years old ka na noon. Oo. Senior ka na noon. Tanggap ko naman. Oo, pero kuya, may mga 60, 61, anong feeling mong ginagawa mo na sa buhay? Ano yung parang feeling mong Nagpapasalamat ako sa Arman. Nagpapasalamat ako kay God. Dahil so anong feeling mong ginagawa mo? sobrang saya. By that time ba, sa panahon na yun, ano ka ba? Magtatrabaho pa rin ako. Basta bigyan ako ng lakas. Magugupit pa rin ako kung kaya ko. Kasi meron akong kapitbahay na katulad ko rin, bading, na edad niya na 70, nagugupit pa rin. Oo. Kaya yun ang parang inspiration ko. Ay kuya, 75 na nga yata, nagugupit pa rin eh. Ay oo. Malapit lang Shoutout sa amin. mo. Hello, Kuya Boots. Naku, alam ko na tumutulong ka pa rin kahit na matanda, tumutulong ka pa rin sa pamilya mo. Pero ingatan mo pa rin na, pinagdadasal ko talaga na yung kalusugan mo, ganyan pa rin kalakas. Yan. Pero ano ba yan? Ano sasabihin ko? So feeling mo, 5 years from now, nagugupit ka pa din. Oo, gusto ko pa rin. Pero yung mga anak mo, ano nang ginagawa nila nun? Gusto ko nagtatrabaho pa rin sila. Nag-work ba sila sa labas? Hindi, may barbershop sila, may mango shake para may milk tea. Oo, yun ang negosyo ng. Yung isa naman, mekaniko. Okay. Pero sabi mo, nagugupit din sila. Pero Lahat marunong magupit ang anak ko. Kaya lang, iniba niya lang, ayaw niya na puro gupit. Mekaniko na lang ang ginawa niya. Pero magaling magupit kahit flat top, army cut. Lahat ng anak ko magaling. Dinadayo talaga. Ay, dinadayo? Mas magaling. Wala akong nikatiting, wala. Magaling talaga sila. Malinis maggupit. So kung gusto nila ngayon na kontakin ka at magpagupit sa'yo, saan nila pwedeng puntahan ng iyong salon? Sa Landmark. Hindi, sa anak ko na lang. Sige. Kung gusto niyo magpagupit sa mga anak ko, kay Arnold at kay Omar, ayan, sa manugang ko si Omar. May manugang ako, sa akin din natutong magupit yun. Ayan, doon kayo magpagupit sa kanila sa Phase 1A, malapit sa Cover Court. Ayan. Pangalan ng salon nila, ano ka ba? Arnold Barbershop. Arnold Barbershop. Sa Phase 1A sa malapit sa Cover Court. Ay, ano ba? Saang lugar? Sa Bukid Kasiglahan. Okay, barangay. Barangay Kasiglahan. Barangay Kasiglahan, Montalban Rizal. Montalban Rizal, Rodriguez Rizal. Oo. Mario, malapit sa cover ko. Dahil cover ko Hindi, ang inaano ka lang dun, mga taga dun, alam naman yun eh. Kasi malay mo kung nanonood tayo na dito na Quezon City, pumunta sa Ano nga, pwede naman mag-PM sa akin. Arman, sabay yung sa TikTok, di ba? Ang dami nag-message din. So, i-PM ka sa, kung gusto niyo po mapagupit sa Arnold Barbershop. Arnold Barbershop. I-message nyo si Arman sa TikTok. Oo, magaling magupit yung pulido. Oo, tama. Malinis, talagang babalikan nyo. Kaya lang ang gupit dun, 100. 100 ang gupit. Oo, may magaling. How about naman, paano naman na Arnold, if kunyari gusto ko nilang panoorin sa social media, saan kanila mahahanap, Arnold? Arman. Sa TikTok lang. Ano pangalan ng TikTok mo? Arman Salon. Sa Facebook? Sa anak ko naman, Arnold Makasusi. Sa anak mo? Oo, Arnold Makasusi sa TikTok. Ikaw, saan kanila, sa Facebook, saan kanila makahanap? Arman Gatdula Makasusi. Yun ang hahanapin nila? Oo, Arman, ayan. okay, Makasusi. Ayun. Okay, meron ka bang mensahe, final mensahe sa ating mga katsaa? Ito masasabi ko sa mga taong lumalaban, sa taong akala mo wala ng pag-asa,
Laban lang, may pag-asa. Basta't lagi ka manalangin. Importante, wala kang tinatapakang tao. May takot ka sa Diyos. At ipagpatuloy mo yung kabutihan. Kasi pag gumagawa ka ng kabutihan, nakikita ni God yan. Kapag nakita ni God yan na kahit na ang dami mo man pinagdaanan pero mabait ka pa rin, bubulagain ka na lang ni God. Kaya laban at laban. Ladies and gentlemen, Arman Salon. Maraming salamat, Arman. Maraming salamat. Happy birthday! I Thank love you. Hoy, ano ka ba naman? Huwag na umalis agad. Hindi pa tayo nagka-cut. Nakakaloka talaga ito, Arman. O sige. Hindi pa tayo nagka-cut. Grabe ka. But Arman, maraming salamat. Yayakapin sana kita eh. Hindi ako mamaya muna ako yakapin kapag nag-cut na tayo. But maraming salamat, Arman, for giving your time. Alam ko, malayo-layo pang Rodriguez Rizal sa Quezon City. But maraming salamat. And what I love about Arman, one call away talaga ang isang Arman Salon. Isang text mo lang dyan, isang ano mo lang, Oo, ang aga-aga imbita. mo. Oo, talaga namang ano siya. At dahil dyan, cheers sa iyong Ay, okay. karera. Mm-mm. We're always, we'll see you in Pero sa'yo din, gusto ko talaga sa'yo na healthy ka lagi, pati pamilya mo, pati sa mga mo, staff, yun, number one, healthy. At ipagpatuloy mo yung kabaitan mo dahil naniniwala talaga ako na mas marami pang blessing na darating sa'yo. Magdilang Anghel ang isang Hindi, Arman totoo Salon. yan. Maraming salamat. Ayun. Thank you. More blessing. And more projects for us na magkasama, no? Thank you so much, Arman. And guys, kung meron po kayong mga komento sa ating chikahan today, let us know on the comment section. We would love to hear from you. Kontakin si Arman kung gusto nyo magpagupit at magpakulay. And of course, please remember, you guys, everyone, are divinely protected, loved, and guided. We'll see you guys again next time. Thank you. Thank you. Bye-bye. Love you.